ika-11 ng Agosto. Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, maladagad na basura ikinabahala ng gobyerno. Alegasyon sa maling paggamit ng pondo ni VP Sara siniyasat. 2027 National Budget sinusuri ng Kamara. Halos 3,500 na ektaryang M-Terra Solar Project layong paimbestigahan. Pinsala sa agrikultura dulot ng bagyo at habagat umabot na sa 197.2 milyon pesos. Meralco, inanunsyo ang bawas singil sa kuryente ngayong buwan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, ikinagulat ng lahat ang maladagat na basura sa The Redemptorist Water Channel sa Barangay Baclaran, Parañaque na bumara sa ilog at drainage na siyang naging dahilan ng matinding baha nitong nagdaang araw mula sa bagyo at habagat. Ayon sa pamahalaan, hindi sapat na sila lamang ang kikilos. Narito ang ulat. Binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Redemptorist Water Channel sa Barangay Baclaran, Parañaque City at siya ay nabahala nang makita ito. Ayon kay Secretary Dizon, siya ay nananawagan na maging disiplinado dapat sa pagtatapon ng basura. Anya, kailangan na talaga ng master plan para masolusyonan ang problema sa basura. Agad namang ipinag-utos ng Pangulo ang pagde-deploy ng mga kagamitan at tauhan mula sa DPWH para ito ay agarang malinis. Ayon naman kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, agara ng paglilinis na gagawin, subalit pagkatapos ay paano ba masisiguro na hindi na ito maibabalik sa ganito? Anya, hindi kaya ng MMDA at gobyerno lamang. Kailangan anya na baguhin ang disiplina sa pagtatapon ng basura. Samantala, sinabi ni Parañaque Mayor Edwin Olivares na ang lokal na pamahalaan ay nakikipag-ugnayan sa MMDA at DPWH para sa patuloy na paghahakot ng mga basura at debris na naipon at patuloy rin sa pagsasagawa ng clearing operations at paglilinis sa mga waterways upang matiyak na patuloy na maaayos ang daloy ng tubig at maiiwasan ang pagbaha. Sinabi rin ni Presidential Spokesperson Yuse Claire Castro na hindi kakayanin ng gobyerno ang paglilinis lamang. Anya, ang kailangan lahat ay magtulungan at kumilos para masolusyonan ang problema sa basura. Nakakabigla in a way na isa ito sa makikita nating dahilan sa hindi pagdaloy ng tubig sa lagusan. So, ang nais din po ng Pangulo, noon pa naman natin ito pinapaalala, pero yung tumambad sa ating mga mata na dagat ng basura, parang may lumalangoy, parang may gustong lumangoy sa dagat ng basura. Hindi ito ang nais natin. Nais natin ay magkaroon ng maayos na daluyan ng tubig, kaya kailangan itong ayusin ng ating pamahalaan, ng mga opisyal natin, pero ang nais din po nating lahat, ang nais ng Pangulo, lahat po tayo ay magtulong-tulungan. Hindi po kakayanin ng gobyerno na magtrabaho, pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo kung sino ang may kasalanan. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos. Hindi pwedeng nagkukuya-kuyakoy lang tayo lagi.
Samantala, matapos ang hagupit ng Bagyong Luis at Maymay, gayon din ang habagat kamakailan, naiulat ng Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management Council Operations Center na umabot na sa 197.2 million pesos ang halaga ng pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura. Base sa huling ulat nitong Martes, apektado rin ang halos 8,000 mga magsasaka na may halos 7,000 ektarya ng sakahan at higit 5,000 metrikong tonelada ng naluging produksyon. Kabilang sa mga naapektuhan ang 6 na rehiyon gaya ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Kabilang sa mga napinsalang produkto ang palay, mais, high-value crops at mga alagang hayop maging ang pinsala sa mga infrastruktura, makinarya at kagamitang pang-agrikultura. Sa kasalukuyan, hindi pa opisyal ang naturang pagtataya at inaasahan pang tumaas ang kabuang halaga ng pinsala dahil sa patuloy pa rin ang field assessment at validation ng DA. Sa iba pang balita, magpapatupad ang Manila Electric Company o Meralco ng bahagyang bawas singil sa kuryente ngayong buwan ng Agosto para sa mga kabahayan sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Asahan ang bawas na 0.0428 cents sa kada kilowatt hour o katumbas ng 14 pesos and 0.7833 cents naman sa kada kilowatt hour ngayong buwan mula sa nakaraang 14 pesos and 0.8261 cents kada kilowatt hour. Para sa mga kabahayang karaniwang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan, katumbas ito ng 9 na pisong bawas sa kabuuan ng singil sa kuryente. Sa ating ulat panahon, patuloy pa rin ang pag-iral ng habagat sa Luzon, ngunit inaasahang mas mababawasan na ang mga magiging pag-ulan dulot nito. Asahan pa rin ang pagbugso ng malalakas na pag-ulan sa mga lugar na nakataas pa rin ang heavy rainfall warning gaya ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Bunsod ng sunod-sunod na pag-ulan sa mga nasabing lugar, nagresulta na ito ng malambot na kalupaan kung saan may mataas na posibilidad pa rin ng landslide o pagguho ng lupa at patuloy na pagbaha, kung kaya't laging umantabay sa abiso ng lokal na pamahalaan hinggil sa paglikas. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, patuloy pa rin ang mga pag-ulan, ngunit asahang mababawasan na ito kumpara sa mga nagdaang araw. Habang para sa Visayas at Mindanao, mararanasan naman ang maaliwalas na panahon, ngunit may posibilidad pa rin bahagyang buhos, dulot naman ng localized thunderstorms. Susunod sa News Force. 2027 National Budget sinusuri ng Kamara. Alegasyon sa maling paggamit ng pondo ni VP Sara siniyasat. Higit sa 11 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa Clark. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.